Ephesians chapter 5 verse 3 to 12. 5 verse 3 to 12. Manindog tapalihog. Now, my prayers to every families in our church that we become a blessing to others. That God is going to bless us spiritually and materially. And our children, they will become successful sa ilang kinabuhi. Aron makita ta sa mga tao na tinuod ang atong Ginoo, and we possess God's wisdom because our God is a God of wisdom. Now mga igsoon ko sa Ginoo, if the people, they will sow our families nga walay kaalam, they don't believe that we are God's people. Because our God is a God of wisdom. Now, poverty is a sign nga wala kay kaalam nga imong naangkunan diha sa Ginoo. Now, I don't say nga all nga mga tao nga naglisod, no, wa sila wisdom. But my point is this: if you are in poverty, nga sa imong pagkahimong anak sa Diyos, sa imong pagkatao, there's nothing wrong with that. But if you are a Christian and then kulang ka sa kaalam, no, na nagtigulang na lang ka, then ang imong kinabuhi wala gyud, lisod gyud kaayo ang imong mga anak perting lisura, no? Na mga igsoon ko sa Ginoo, wala nay labot ang Ginoo niya na sometimes ato na ng sayop. Amen? So, our prayers that, God is going to bless our families, our children. Ang atong mga kabataan, makahuman sila giskwela, ang ilang kinabuhi, tarong sila ginawa, they are honest, hardworking, so that God is going to bless their families aron makita si Kristo sa atong kinabuhi. Now, ako lang mubasa, tanawan lang nyo diya sa inyong mga mata. Read it silently while I'm going to read it loud. But fornication and all uncleanness and covetousness, let not be one's name among you as becometh saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this you know that no warmongers, nor unclean person, nor covetous man who is idolater hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them, for you were sometimes darkness, but now are you light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak those things which are done of them in secret. Let's pray. Our Heavenly Father, once again, thank you, Lord, for this privilege nga imong hatag kanako to preach thy word. Lord, bless your people as they listen thy word, O God. Open their mind and their hearts, O God, to receive thy word. Lord, help me to deliver thy message. In Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat, no? Manglingkod mo. Nalimot tayo ko, no? Next Sunday, ato minijima sa Guam. Ang among tuyo dito is to kuyugan ako si Pastor Gail. Kaya daghang mga churches dito, nga mga Filipino churches, nga walay mga pastors, and we will see, o sa among matabang dito, no? Basig ka mo, tawagon mo sa Ginoo, madto mo dito, mahimong missionary, o nga ako santoyo, makita na ko ang lugar so that we can encourage, no, sa mga pastors dito o mga Kristohanon
to support sa atong Filipino missionaries into the foreign land. Okay? Now, ang panimalay sa mga Kristohan doon na kanunay struggle sa atong pagkinabuhi isip balaan, no, pagkinabuhi nga malaan. Now, the title of this message, Things That Would Destroy Our Families, or The Enemy of Godly Family. So, doon ay mga butang sa atong kinabuhi, kung di ta magbantay, muguba ni sa atong kinabuhi nga Kristohanon. No, kung dili ta magbantay sa atong matausa ka panimalay, ang atong panimalay mahimong ma-destroy sa atong yawa, sa ato nga kaaway. Now, unsa man ang unsa man ang buhaton sa yawa o mga butang kaaway sa Diyos nun nga panimalay. It will destroy our families. Things that would destroy our families. Una, mauning permissiveness. Permissiveness. Kanang mapatuyanganon. How do you mapatuyanganon? When kanang magtuman yun ba? Sige badlongon, gahay kay ulo, dili gyud mo tuo sa pulong sa Ginoo. Okay? Now, atong gihimo ang mga butang nga dili dapat nato himuon, mo nay mo destroy sa atong maayo nga ugmaon sa atong panimalay. Fathers, mothers, or parents and children, we need to be careful nga basig sige tagbadlongon sa pulong sa Ginoo, dili gyud ta magpatuo, and ang sangputanan ana dili gyud maayo. Sa atong gibasa diri, verse number 3, Ephesians 5:3, but fornication. What is this? Sex outside marriage and all uncleanness, kanang hugaw nga pagsulti, tanan nga mahugaw. Speak about sa unod nun nga mga pangibog, or covetousness, pagkadalo. Let it not be one's name among you as becometh saints. No? And neither filthiness, kanang kalaway, nor false talking, binuang nga istorya. And then, nor gisting. Gisting means, kana bang murag joke ka ba nga namakaka, no? Nangangkon ka nga imuhan ng barko nya di ay. Nya ako aman ng barko, pero masapnan ka isa nga nagjoke ra man ko. No, that's a gisting. No, it's evil against God. Mo na mapatuyanganon, no? Dapat mga igsoon ko sa Ginoo, as a Christian, if you want that God is going to bless our families, dapat mapatuo ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Siguro young people, gibadlong ka nga magtarong ka sa imong pagkakristohanon, wag yun. Ibadlong ka sa imong mga higala nga tikag kuyog-kuyog, basig maadik ka, di ka mutuo. And then, ang sangputanan niya na is misery, destruction sa imong kinabuhi. And then, which are not convenient, but rather giving of thanks. Amen? Kining mga butanga di ni makaayo nato kanang unod-non nga mga panghibog apan ang atong himuon, rather magpasalamat ta sa Ginoo. And then, for this you know that no warmonger, makahilawason, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, had any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Now, kinitanan gihisgutan din dili ni kinaiya sa mga tao nga luwas. Dapat ato ni kuhaon. Nakitang mga men sa church, o natay fellowship, ato ning bantayan nga dili ta mag-joke o mga mahugaw nga joke. Amen? Wala
Okay man ang mag-joke ta para malingaw ta. Pero mag-joke na ganitang mga laway, dili na gusto sa Ginoo. No? And then let no man deceive you, verse 6, of vain words. So, di ta ma-deceive, ug na mo maayo kay musulti, okay raman na, sa pastor, okay raman na ang Ginoo, ana. No. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Ang kapungot sa Diyos, moabot ka nato, moabot sa imong kinabuhi. Kung ang pulong sa Diyos, imong tuison, inon mo, young people na yung mulapas putas langit, ana, sige tagsimba, diha mo abot ang wrath of God sa imong kinabuhi. Badlungon ka, nga magtarong ka sa imong pagkakristuhanon, di ka magkig-amigo ang mga unbelievers, bisag asa sila, kuyog ka, maayo kay kamusulti. No? Now, siguro mailad nimo ang imong papa, mailad nimo ang imong mama, but you cannot fool God. God knows your heart. And someday you will destroy. Sayang ang blessing nga giandam sa Ginoo sa matag usa ka nato. And you never become a blessing to others. O mahimong miserable ang imong kinabuhi. Unya ulahin na ang pagmahay. For the fruit of the Spirit, in verse 9, for the fruit of the Spirit is all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Ayaw pakigkuyog, ayaw pagtando sa imong mga amigo if they are doing wrong. Siya okay raman na kay makakatawa manggugog magkuyog nila. Unya, mga palahubog man na sila. Unya, mga katstirada man na sila, tagutlo kabuk uyab, duhay uyab. Unya, unsa man na nimo, isa okay raman na kay ako, di naman po ko mo apel sa ilang binuang. No? Di gina mahitabo. The word of God, dapat nagsulti ka na, come out among them and be separate. Because you are God's people. So, una nga muguba sa atong mga maayo nga butang sa Kristohanon, kaaway sa balaan nga panimalay, kaning mapatuyonganon, permissiveness. Now, a permissive attitude, an attitude is usually expressed as anything goes sexual immorality. So atong gisgutan dire, fornication, uncleanness, filthiness, laway, gisting, warmongers, makailawason, kinaiyan ni sa mga taong dili luwas. Ang tao nga mapatuyanganon sa iyang gusto, dali mahulog sa sexual immorality. Ang pagka mapatayunganon sa unod, muguba sa atong kinabuhi. Ang sekreto nga ang spirito sa permissiveness, kanabang spirito ba nga kuang yun, kanang bisag badlungo na gahi yun, aron mawala na nimo, aron dili maguba ang imong kinabuhi, is self-control. Amen? Kaning atong unod kung ato ning pasagdan na, delikado yun ni. Mapriso yun ka. Maulawan ka. So young people, salamat ko ganina ni Kuan, nagwali ganina. So, basta na'y magwali, dapat maminaw yun ta. Amen? Fight to control your lust. Pugnan nimo ang imong unod. Feed your spiritual life always. Read the Word of God. Have a daily devotion. Listen the preaching of the Word of God. Kining kinabuhing Kristohanon, wala taga buhi og iro. Ingon sila na iro nga itom, iro nga puti. Kay wala pa man ta sa langit, napa man natong fleshly desire. No? Di ba? Kay kuan paguta. Kapaguta sa yuta. So naatay
natay unodnon nga pangibog, napotay espirituhanon, no, nga the Spirit of God nagpuyo kanato. So karon, kung sige nimo pakanon ang imong old sinful nature, sa kung sala imong tanawon sa cellphone, sa kung sala imong paminawon mo na nga, kanang imong sinful nature, ligon kayo na. Munang pag-abot sa simbahan, wa kay kalipay, luya ka kayo. Pero kung sige kag basag Bible, ganahan ka, paminaw sa pulong sa Ginoo. Pag-ani sa simbahan, kung kanang imong iro nga itom, imong old sinful nature, ang sige nimong pakaunon, madungog, matanaw, grabe ka, tambok na. Ang imong kang espirituhanon nga kinabuhi. O saka, basig niwang kayo, inigbugno nila, pildig yun sige. Na mo nang pag-ani nimo sa simbahan, katulgon ka. Wa kay kalipay sa dugaya po human ana. Ay, pag-basketball na ko karon. Pero magtanaw kag cellphone, wag yun. Bisa pag maugmaan, simag ang mata. Naanawong, tusing tanaw cellphone, balag way kaon-kaon. Na mga igsoon ko sige, you need to fight. Amen. No naman, it will destroy your future. It will destroy your good things nga gitaganan sa Ginoo. Dili maayo ang imong kaugmaon kundi ka mo fight. Every members of the family, we need to fight in our flesh, to stand against the flesh, because it will destroy our families. Ang atong uno dili gusto nga mosunod sa pulong sa Dios, kundi kung pildi ka kanunay, mahimo kang misilabre nga Kristohanon. Kanilang Facebook, kung pildi ka ni, di ka kabasag Bible. Wala sayop kung doon na kay Facebook, pero kung sige lang kagbasa, tanawag Facebook, ay basag-basag Bible, it will weaken your spiritual life. Amen? Kanit sang atong negosyo o trabaho. God, He wants us to bless our business. God wants us to bless our work, our businesses. It is the source of our income para matagbo ang needs sa atong panimalay, and also we can help and we can give for mission, or we can give our tithes para masupply ang needs sa buluhaton sa Ginoo. Pero ayaw ning himo ang babag sa pagsimba. Amen? Wala gibless sa Ginoo ang atong negosyo o atong trabaho para di ta kasimba. Gusto sa Ginoo nga mapato siyang pasalamatan. Amen? Ang trabaho, negosyo kikinahanglan sa atong panimalay. And we are praying that God will bless your businesses, pero kung kana ang hinungdan nga dili ka makasimba, mao na nay sayop, mo na nay kuhaon sa Ginoo. Ayaw na himuag babag sa imong pagsimba, sa imong pagduol diha sa Ginoo. Number 3, kanang atong mga higala. We must be careful. Dapat dili ta magpatuyang, dili magpabadlong ta. Now, ang pakikigala dili na supak sa pulong sa Dios. Labi na kon nakikigala ka, aron imo siya madala diha sa Ginoo, diha sa simbahan. Pero ayaw pagsagdi ang imong higala nga mo'y mudala nimo nga maadto ka sa kalibutan. Ang pakikigala sa kalibutan kaaway sa Dios. James chapter 4 verse 4, ye adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Amen? Kaning pagkikigala sa kalibutan, bisag asa ka mo adto kuyog kas nagakalibutan. No, Christian, we are God's people. We are new men. Bag-o na tang binuwat. Dapat ang atong close nga mga higala, mga Kristohanon. Amen? Pastor, malingaw magugkutuan nila dito. That's the word of God. Kung mukuyog ka sa unbeliever, be careful. And your goal to them is to share them the gospel. Ngayon mo silang madala diha sa tiilan sa Ginoo. Well, if you are truly saved, you'll never enjoy. Kung imong higala, mga kalibutanon sila.
But there is something wrong when your surrounding is unbeliever and you enjoy fellowshipping with them, nga ang ilang gihimo, usay dili ilang si isulti, dili na ba kapahimaya sa Ginoo. Sa una dito ko sa Iligan, dito ko muhigda sa akong igagaw. Dito free ang food, maayo kong katulugan. Pero muling puwato ko dito, mingon ang akong igagaw. Ali ba? Kaning magsugbata. Sugba mi ka ng baboy sulok. Paguman, akong sugbaon, tadtaron, ingon siya, inugbir. Wabita nakakita ni mo, inugbir. Kundi lang ko, minakok lang ko. Asa, sige kinugkokoy siya bir. Unya, ang mga usahay, tulumi kabok, ilang sultihan, dili yun makapahimaya sa Ginoo. My spirit is grieved. I want to stay longer in that place. Anto ni adto ko dito sa church ni Pastor Paul. Wala ako gagawin, anong aha naman ka? Tawagan ko yan. Anong wala naman ka dinhi? Tingin ko, Noy, dinhi lang ko. Ano man, bisag walay libreng kaon dito sa simbahan. Ako pa'y makagasto dito. Pero malipayon ko, ano man, they're all Christian. We have the same spirit. I'm a children of God. There are a question mark sa imong kinabuhi kung mo-enjoy pa ka sa mga unbelievers. Malipay pa ka sa ilang gisulti o kung sa diha magyagayaga sila o sa maapil o yagayaga ang pulong sa Ginoo. Now, Christian, ayaw pagpatuyang. Be careful about your Facebook, your work, your business. Basig mo ni hinungdan, malayo ka sa Ginoo ang imong mga higala. Mga young people, dili ka mahimong faithful na Kristohanon kung ang imong higala mga dili luwas nga Kristohanon. Isa pag Kristohanon, pilia, basig backslider na, basig baptist na, pero di luwas. Amen? Naibaptiso nga di luwas. Tudluang kag binuang niya na. Kung ang imong higala dili magtutuo, mabugna ka sa pag-alagad sa Diyos. Find a friend who are faithful Christian. And you will be blessed by God like them. Iyon sila. Kanapit ang panuntiyon. Tell me who you are if you tell who are your friends. Doon na po yung nakapastor, doon na po yung isa kapastor, ingon siya, tell me, I will tell you who you are if I'm going to tell my friends. Friend, sayop manay, sa magbuot ka, upunay ako. Kinsa may inyong higala, mausag ka. Imong higala ganing backslider, ayaw pag-ingon, lahi mo na sila, higala naman may backslider sad ka. Tanawa, simog kuyog-kuyog sa mga unbelievers, maganahan, mabasa sa Bible, gawa mo sila basa-basa sa Bible. Sila istoryag cats, sige sila istoryag chicks, mausag ka. And then, mawa ang imong gugma sa pag-alagad sa Diyos. And the good thing that God preparing for you in the future. Mawa. Ang imong panimalay maguba. Gahit na kay kagulo sa imong mama. Gahit na kay di na kamutuo sa pulong sa Diyos. Wana. So, mas maayo, di ta mapatuyo nga nun. So, di ba ko ma-enjoy ang mga Kristohanon diha? Ay, nga nun di ka ma-enjoy. Kay backslider naman ka. Amen? Pero kung mubalik ka sa Ginoo, ang imong kalipay, ang pagsunod sa Ginoo, God is preparing you a good things in your life and you will receive it. Mo atong pag-ampo, ang atong mga young people mo, success sila sa ilang kinabuhi. Mahimo, ang atong i-pray mga young people, pamina mo, if you want that your relatives, mas luwas sila, pagtarong mo eskwela, pagtarong mo sa inyong trabaho, sa diyang makita nila na niangat mo sa kinabuhi, mingon sila, tinuod gidi ay ning baptist, sa Ginoo gidi ay. Pero kung di mo magtarong, di gyud mo i-bless sa Ginoo. Okay? Now, ikadua, selfishness. Selfishness. Una, mapatuyonganon. Mapatuyonganon. Sa'yo pa na pag-abisay, no? Permissiveness. Kanang mapatuyang ka ba? Ika magpabadlong.
Ikadua, selfishness. Walay pagtagad sa uban. You don't care about your family. You don't care about the church. You don't care about your children. You don't care about your wife. Basta lang yun, matagbo ang imong unod-non nga mga pangibog. Before you are sinning, before you commit sin, remember your family. Amen? Your family will suffer because of you. Maybe God is going to bless sa imong mga anak konta because you disobeyed God. Now, selfishness sa kakinaiyang nagsentro sa imong kaugalingon. Usay ang kaaway sa panimalay is selfishness. Wala magunahuna sa uban. Ephesians chapter 5 verse 21 to 22. Submitting yourself one to another in the fear of God. Wives, submit yourself unto your own husbands and to the Lord. No? Lisod ni mo submit mga asawa. Ang akong asawa, buutan by the grace of God. No leader ni sa ila. Pero salamat ko nga she understand the Bible. Now, Ephesians 5:25, sa husband, love your wives. Husband, love your wives. It is an action word. Amen. As Christ also loved the church and He gave Himself for it. Sa pastor, wala naman ko'y feelings. Layo man. No. It is not about feelings. It is about what you do to your wife. Birthday sa imong asawa. So, wala ko ikapalit o gift, pastor. Pangitag bulak sa utot-utot. Niya, balaki ang imong asawa. Para sulat. Grabe. Di siya malipay ni ana. Paliti o guan. Napa may domino karon? Palitig domino o Royal True Orange. Mag-date mo duha dito ilalom sa kalubian. Mga igsoon ko siya, we need to love ang atong higugmao ng atong asawa. Amen. Kamong wapay asawa, mag-ampo mo kanang hinatag sa Ginoo. Og bana. Amen. Kung selfish ang mama o papa, dili sila magunahuna kung unsay mitabo sa ilang mga anak. Kung mubiya silang simba. Kung selfish sa mga anak, wala siya pagtawad sa iyang ginikanan. Kung selfish nga anak, they don't care kung magbuhat sa dautan. Ang pag-respect sa atong ginikanan diha sa Dios, dakog reward na sa Ginoo. Lot is a selfish person. He chose all a good land. Wala niya bahini si Abraham og nindot nga lugar. Iya gikuha tan sa ako ni. Pero nakita na to. But he became empty-handed. Hurot tanan ang iyang kabtangan. A selfish person. Ang iyang aim, dili maayo. The ending of your life is not good if you are selfish. Before you are going to sin, remember your family. You remember your daughter, your sons, your children, your wife, your husband. And number 3, carelessness. Things that would destroy our families. Permissiveness, selfishness, and carelessness. Ephesians 6:4, and fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Fathers, provoke not your children, but bring them up in the nurture and admonition. Nga wala nato pasagdi ang atong mga anak. Ato silang ginurture. Ato silang gi-feed sa pulong sa Ginoo. Nahimutang example nila ang atong pag-alagad, pagkahadlok sa Dios. Ang atong pagka-careless, mao'y nay muguba usay sa atong panimalay. Panimalay nga Dios nun. Example. Nakita kong mga Kristohanon na pasagdan nila ang ilang mga anak kay gamay pa. Pasagdan nila, mukatawa sila,
they train their children nga mga babae nga papuoko nilag short, puok kayo, magkay bata palagi. 5 years old, murag ganahan sila. Hey, pagkadalaga na, magsuot na ningon niya na. Wala, di nakamalipay. Kung subagon pa, grabe, mura magsipakyaw. Sige, panumbag po bata. Bisag asa, manuntok. Di, gyud, badlongon. That's carelessness. Ang yang sinuutan, imo lang pasagdan, that's carelessness. Di siya mo ani sa simbahan, magdagandagan, di siya maminaw, di mo badlungon. That's carelessness. Someday, dagan ang bata, kung di mo sa matrain, magpalayo na sa Ginoo. Pagtawagon, imong badlungon, di gyud. Iso kay malipay pakakaroon kay 5 years old pa man. Lipay pa ka. Grabe ning bata, mag-abogado niyo. Musupak yun, bulalis yun ako. Hey, bunali na. So, grabe ning bataan niyo, abogado gini ba? Pero magsupak-supak nimo, katuo ka nga okay na. Now parents, don't be careless to your children, train them. Another thing, tudluan na tog, ang atong mga anak sometimes tudluan tog sayaw. Malingaw sabta, pagkadakuan na magdisko na. Wala, bisag asa na paingon. Baile, wala, baile sa tibuo kalibutan na pa baile karon. Ha? Sila wala uso. Oh, magbaile ganing sila dire. Wala, disco na, disco. Unya karon, tudloan na tong sayaw atong anak. Pagkadako, ang sayaw lang gyapon. So di nato na tudlo ang sayaw. Amen. Atong i-train diri sa simbahan nga magbasa og Bible. Now, number 3, wala nato tuloy pagkahadlok sa Dios. Pasagdan nato nga dili mo simba kay bata pa, wala nato gitrain sa pagpaminaw sa wali dinhi sa simbahan. Pasagdan nato naa dinhi sa church pero magdagandagan. Pero kung lagi bata nga budagan ni noon, pero parents, try to control your children. Teach them the word of God. Palingkuran ninyo. In Proverbs 22 verse 6, train up the child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up the child. Ang ba mga pastor, di lang ko musimba, kaya ako'y anak ng gamay, magdagandagan. Abalag magdagandagan na, basta musimba lang mo. Pero may ginang, musimba mo, na ibata, di magdagandagan. Pero di pag yun mapuga na, sige na lang, kaya lang na mo. Amen? Mas worse, kung mo sa simbahan. And then number 4, katapusan. Ignorance of the word of the Lord. Una, permissiveness, selfishness, carelessness, then ignorance of the word of God. Ignorante ka sa pulong sa Ginoo. The greatest strength in our home is the knowledge of the word of God. We need to study, parents. We need to study the Bible. Young people, you need to study the Bible. Ang ligon nga panimalay nagdepende sa iyang pagkaila sa Diyos. In Psalm 33 verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. In Psalm 144 verse 15, happy is the people that is in such a case. Yeah, happy is the people whose God is the Lord. Now, kung doon ay tao nga nakailag yun pag-ayo kanako, is my wife. Kaya doon na nami, dugay nami nagkuyog, hida, kuyog kaon, kabalo siya unsay akong gustong kaunon, no? Kabalo siya unsay akong dali kasukan, ay ako man siya asawa. Ano, sige may kuyog. Kung nakaila ka sa pag-ayo sa Diyos, kana kung nagkuyog-kuyog ka sa Ginoo, nagbasa ka sa iyang pulong, you are walking in the ways of God. No, ang pagsimba, kung nakaila ka sa Ginoo, kanang pagsimba, nagbasa ka sa Bible, kabalo ka nga, there's no such things
na pwede nimo ibaylo ang simba. Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, bisa pagtagaan ko og 10 million, di ko mo simba one Sunday, I will not do that. Yeah. Tinood ba, Pastor? By the grace of God. Because I know, kung dili ko mo simba, it means I did not respect God. I did not honor God. Young people, how about you today? Do you learn na nakatunan ba nimo what is the, unsa ang Diyos sa imong kinabuhi? Unsa ka importante ang pagsimba? Unsa ka importante ang pag-alagad sa Ginoo? Kamo nag-apil og choir, nakabalo ba mo unsa na ka importante nga nag-apil mo choir? Ang Diyos nagsaad siya nga iyang mong andaman og mga maayong butang sa inyong kinabuhi. But you cannot receive it unless you do it well. In all your heart, in all your soul, nga pag-alagad ninyo sa Ginoo, imong gihatag ang tanan. Kaya ang Ginoo sa mo dawat nga mga alagad sa Ginoo, basta lang good. No. God wants you to give all to God because our God is a great God. How about you today? Yung tagaan tagag 1,000. Ayaw sag simba. Sag man na pastor, kaya di sa kumusimba. Kung tagaan ka mo 100,000. Ngayon ka mo, di ko, simba gyapon ko. Pila ka kabuok raka dire, katao, nga, makaingon ka deep in your heart. Even there is a person, muhatag na ko 100,000. Na di ko pasimbahon, usa lang ka Domingo. Pag sunod Domingo, mubalik na ko. Well, ako nang kuhaong 100,000, di sa ko musimba. Kung nakakamingon siya, maybe naagi yung mga tao nga dili gyud pastor. Because those people, he knows the character of God, the nature of God, the power of God. Amen? Kamu ka mga young people, ayaw sa magsimba, gaan mo na kung sa kalibo. Masig huwag mabili ninyo ha? Sabi, di sa may manimba. Pagpakasaba lang yung pastor. Mga igsoon ko sa Ginoo, and now you claim nga ang Ginoo mo bless ninyo. No, God cannot bless you that. Ang gusto sa Ginoo, nangita siyang mga tao nga willing magpakamatay niya. O diya makita nato ang gahom sa Diyos. The life of Daniel is willing to die for God. The life of David, si David, grabe yun, nakita nato ang lihok sa Ginoo sa iyang kinabuhi. He was a great king. He killed Goliath by a small stone. And he is not a fighter. Wala sa gitrain. Wala siya ma-train nga sa soldier. He's a young man. And because na ang Ginoo niya, he killed Goliath. He done great things. He did many gabi ang iyang kingdom. You know why? Because naglaban ang Ginoo niya. Ngano kang nilaban ang Ginoo niya? Siguro si David, kung tagaan ni mo to 100 million na di lang sa musimba, dili na dawato ni David. Because he loves the Lord. He's willing to die for the name of God. Yung siya kanang Pilistihanon nga sige bugal-bugal sa Ginoo. Wagi mga sundalo, wagi masukuloy. Yung si David ako. So dili siya makahimo sa pagpaminaw nga kanang Pilistihanon nagbugal-bugal sa ngalan sa Ginoo. He will stand in the side of God and he's willing to die for God. And that's the reason why David is blessed by God. Amen? Mulaban yun ang Ginoo niya. Unsay atong gipugas atong anihon. Kita gamay lang kay problema. Wala na niya. Saan naman ang Ginoo sa unang panahon? No. God is not. Wala ang Ginoo. But still, ang gahom sa Ginoo, yesterday, today, and forever. Ang atong Ginoo parihara. Amen? Ganilang ignorante ta sa pulong sa Ginoo. Nagtuo ta nga okay ra na. No, it's not okay. Because anything na imong gipuli sa simba, that's your idolatry. Mo'y mo nang gisimba. Kung niato ka sa imong uma, wala ka sa simbahan during Sunday, ang uma, ang imong gihimong Diyos niya ng adlaw.
Now, ang pagkadili ignorante sa Diyos mo ay pagkadili ignorante sa iyang pulong, because the Word of God tells about God. Amen? This Bible taught us who is our God. Our God is a jealous God. Amen? Our God is a powerful God. Our God can able us to bless us. Ang Diyos nato makahimos siya sa pag-uswag, makapahimos siya sa pagpauswag sa atong kinabuhi. He's the source of good things, of blessing sa atong kinabuhi. Now, you need to study the Word of God aron atong makatunan o atong mahibaw-an kinsa gini ang Ginoo. Now, young people, if you want to have a blessed life, read your Bible and obey the Word of God and have faith in God. Siguro na guna mo, Pastor, malipayon siguro ko kung akong asawa, gwapa, gwapo. Pero, ambot lang ninyo. Kung inyo baginang nabutang sa inyong kasing-kasing kung sa ginaka-importante nga moduol ta sa Ginoo. Nga ang Ginoo mo yatong sundon. Gwapa pa na karon, gwapo pa na karon. Inigtanaw ni mo sunod sa dili man di ay. Wala na minyo na mo. Backslider man di ay ni. Wala importante mo duol ta sa Ginoo sa atong mga desisyon, ato ginang ampuan. Kay kung masayop mo ni ana pagpili, ana, miserable gid mo. Now, ang kaaway sa Diyos nun nga panimalay, una ka ng pagpatuyang sa kaugalingon. Lack of self-control. Ikaduha, selfishness, walay pagtagad sa uban. Ikatulo, carelessness. Kanang careless ka, dili mabinantayon. Wala nimo gitrain ang imong mga anak. You must be watchful to our children. Parents, be watchful to them. Kay kaayuhan na sa imong mga anak. Maybe, Pastor, gahit magkaigulo, di mo to. Sige na lang. Bahala na, guwa sila mo to. At least, di nila ta ma-blame. Amen? Everything we do, everything atong gihimo. Think about your children, sa karon, kung sayang gibuhat. Ipaluap, anak, nagsimba ka. Anak, nagbasa ka sa Bible, kisay kuyog nimo, bisig ang kuyog, ana, bayot, tumboy. Amen? Ano na yung bayot, Pastor? Kanang bayot, dili na sa Ginoo. Amen? Kasi rin nagbuhat sa bayot, dili Ginoo, ang gihimo sa Ginoo, lalaki ragyog babay. Amen? Pastor, unya, lahi man akong pagbati. Ay, tao ga ang Ginoo mo tubag nimo. Magpakalalaki ka. Magpakababae ka. Nya, ikatulo, carelessness. Ikaupat, ignorance of the Word of God. Christian, God wants you to be concerned to your family. Will you say to the Lord, Lord, tabangi ko Ginoo na mahimo kong blessing sa akong panimalay. Tabangi ko, Lord, nga dili ko careless. Dili ko mapatuyong ano. Yang people, ayaw gan mo pagpatuyang. Badlungon mo, tuo mo. Amen? Kaayuhan na ninyo, saksamukan ni si mama o si papa, oy, saba kayo. Hey, because they love you. Iyak ang anak. Ang gusto niya nga, ang imong kinabuhi, malipayon ang unahan sa imong kinabuhi. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong pulong. I-bless to Ginoo nga mabutang to sa among kasing-kasing na masabtan sa matag panimalay, na mahimong malambuon ang among panimalay. Aron makita ka sa among panimalay nga ikaw among Diyos nga tinuod nga gilagaran. In Jesus' name I pray. Amen.